Panginoon. So salamat sa Diyos sa lahat ng pagbati at masaya mga tatay. Lahat ng mga tatay magsabing amen. Praise God. At kako kanina, nasa Senado ba ako ngayon? Oh, grabing dating ano. Ito yata yung mga nag-file ng impeachment o nag-abstain o wag na matuloy yung impeachment. But anyway, mga kapatid, to God be all the glory. Sige nga yung palakpak sa Panginoon. Dagdagan pa natin yung palakpak sa ating Diyos na buhay. At sa lahat ng ating mga bisita, welcome po kayo sa gawain ito ng Panginoon. At tunay nga na ang gawain ng Diyos ay lumalago sa apat na sulok ng ating pong bansa at ng buong daigdig. Habang nagkakagulo ang mundo, habang may mga trahedya na nangyayari, hindi po ito nagiging sagabal o hadlang sa pag-usad at paglago ng gawain ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At yan pong magandang balita, ano? Ang gawain ng Diyos ay hindi naaapektuhan. Tumaas man o bumaba ang presyo ng gasolina, nagpapanik man o hindi ang mundo, 20 pesos man o 50 pesos ng bigas. Hello? May impeachment man o wala, hindi apektado ang gawain ng ating Panginoon. Amen! Hindi po tayo subject. Ang gawain ng Diyos hindi subject, mga kapatid. Sa kwento, sa balita, sa pinag-uusapan, amen, ng mundo na ating ginagalawan. At yan ang kagandahan. Amen. So the greatest place ever for you to be safe is in the house of the Lord. It's in the presence of the Lord. It's in the church. Amen, of Jesus Christ. Kaya nasabi ng Bible that even the gates of hell shall prevail against the church of the living God. Amen. Shall not. Okay, good. Shall amen? Shall not. Sabihin natin nga, shall not. Shall not prevail. Praise God. Kaya kung ang mundo ay bumababa, bumabagsak, bumubulusok, pababa, ang gawain ng Diyos ay aangat ng aangat hanggang sa pagtunog ng trumpeta, mga kapatid. Praise God. Sige, palakpak sa Panginoon. So lahat ng ating narinig, lahat ng balita na pinag-uusapan, lahat ng kwento na ating nasasagap, this is just telling us all that Jesus is coming very, very soon. Praise God. So, buckle up. Sabihin mo sa katabi mo, buckle up. Amen. Yung eroplano bago magte-take off, mga kapatid, ay nag-a-announce na you better buckle up, fasten your seatbelt. Praise God, dahil aarangkada na. Amen. At papailang lang na, mga kapatid. Praise God, ang atin pong sinasakyan at ganun din ang gawain ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. And when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. Praise God. Hallelujah. Kaya tuloy-tuloy ang ating pagpupuri sa Panginoon, pagpapasalamat sa Diyos, hanggang sa araw na yan na ating pinakahihintay. Praise God. So Bible's up. Amen. Sa Tagalog version. Pakilagay. Okay. Sige, sabay-sabay nating isigaw at ipahayag ang pagtayo natin, pagsangayon natin. Amen. Sa salita ng Panginoon. Okay, ready, go. Ito ang aking Biblia. Ako'y ganito dahil sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Magagawa ko ayon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Ngayon, ako'y makikinig sa salita ng Panginoon, aking ipinapahayag, ang aking isipan ay handa na, ang puso ko'y bukas na, hindi na ako katulad ng dati, nakahanda na akong tanggapin, ang hindi nabubulok, ang hindi nasisira, ang kailanman na buhay na binhi na siyang salita ng Diyos. Hindi na ako katulad ng dati, hindi, at tunay na hindi,
hindi na ako katulad ng dati sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Now, sa inyong mga banal na aklat, buksan natin sa Hebrews chapter 6, verses 13 to 15. At tuloy-tuloy po ang lahat ng ating mga pagtitipon at gawain. At mistulang nagkaroon ng konting pagpapahinga at pagpapahingalay ang iba sa mga nagdaang gawain, but hindi pa po tapos ang mga susunod na gawain. Ang tabayanan po ninyo ang mga darating pang mga pagtitipon po. At nabanggit na kanina ang ilan sa mga darating na mga gawain. At pag-pray po natin ang ating mga Bible quizzers na patungo sa Iloilo. At ang gabay at pag-iingat ng Diyos ay sumakanila. Okay, so Hebrews chapter 6, 13 to 15. But when God made promise to Abraham, because he could swear by no greater, he swore by himself. So dito, sa talatang ito ay nagsasabi na bali ang Diyos mismo, mga kapatid, ay nanumpa. Hindi sa watawat ng Pilipinas, hindi sa konstitusyon ng Pilipinas. Alam niyo, pag nanumpa ka, ibig sabihin may mas mataas sa iyo kung bakit ginagawa mo yan. You honor, okay, the authority above you. So dito, ang sabi ng Bible, dahil wala nang tataas pa sa Diyos eh. Nandiyo ba kayo? Meron pa bang tataas sa Diyos? Di ba may awit tayo na itataas, itataas kita, itataas, itataas kita. Nag-transpose ulit, itataas, itataas kita. Isa pa, itataas, nag-transpose ulit, ang taas-taas mo na, Panginoon. Sa kata-transpose, di ba? Narinig nyo na yan. Okay, wala na kasing tataas sa Panginoon eh. Meron pa ba? Sa palagay nyo, meron pa bang hihigit sa Diyos? Alam nyo, maraming tao gustong tumaas. May mga taong nagmamataas. May mga tao rin na feeling mataas na. Pero ang Diyos, wala nang tataas pa sa Diyos. Tandaan natin yan. So dito, ipinapahayag ang ganong kalagayan ng Panginoon. Then sa verse 14, ang sabi rito, saying, ito yung naging panata, ito yung naging oath ng Panginoon sa kanyang sarili. Dahil wala na siyang pwedeng mapanumpaan. Natataas pa maliban sa kanya dahil siya na kaya yung pinakamataas sa lahat. So nanumpa siya sa kanyang sarili. Biro mo yan? Nangako siya sa kanyang sarili mismo. Okay, at ang sabi niya, surely, blessing, I will bless thee, and multiplying, I will multiply thee. At ito yung kanyang naging panata at ipinahayag, okay, sa harapan mismo, mga kapatid, habang nakikinig itong si Abraham. At ang sabi niya, tunay na sa pagpapalay, pagpapalain kita. At yan ang pangako ko sa aking sarili, sabi ng Panginoon, na gagawin ko sa iyo. At pagpaparami ay pararamihin kita. Then sa talatang 15, itong sumunod na kabanata. And so after he had patiently endured, he obtained the promise. Hallelujah. At sa ganito, nang makapaghintay na may pagtitiis si Abraham, ay nagtamo siya ng pangako. Amen. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita at ng bawat isa sa atin ngayong umaga. Sumaatin ang patuloy na pagpapala ng Panginoon na tayo po at kayo po'y makakaupo na. Sa isang Tagalog version, ang pagkasulat ng mga talatang nabasa natin ay ganito. Nang mangako kay Abraham ang Diyos. So may pangako siya kay Abraham. Tandaan natin. So dalawa yung tinutukoy rito eh. May pangako siya kay Abraham at
Pagkatapos siyang nangako kay Abraham, na anong pangako niya? Ang sabi doon sa talatang 14, ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lahi. Kaya nga itong si Abraham ay naging ama ng masasabi nating napakalaking lahi. Ang Israel na ngayon ay nabubuhay at alam natin ang kwento at nagaganap ngayon sa Israel. Marami pong nagugulat, marami pong natatakot, baka mabura sa mapa, mga kapatid. Ang bansang Israel, nagkakamali sila. Sabihin natin lahat, nagkakamali sila. Kahit pakawalan pa ng bansang Iran ang lahat ng kanilang mga missile, at magkaisang mundo upang sakupin, na feeling nila'y kaya nilang sakupin ang bansang Israel na kapiranggut lang sa mapa, at sa mundong ating ginagalawan, makinig kayo, ito yung pangako ng Diyos sa kanila. Ang lahat ay magsabing amen. At hindi lang nangako ang Diyos kay Abraham, kundi siya ay nanumpa. Sabihin natin lahat, nanumpa. Saan siya nanumpa? Hindi kay Abraham. Dahil mababa si Abraham kaysa sa Diyos. Hindi kahit kanino man, hindi kay Paraon, dahil mas mataas ang Diyos kaysa kay Paraon. Hindi sa kanino mang hari na sa mga panahon na yan ay nabubuhay, kundi dahil wala nang tataas pa na pwedeng panumpaan ng Diyos, amen, na tataas maliban sa Kanya, dahil siya na nga yung pinakamataas sa lahat. Ang ginawa ng Diyos, nanumpa siya sa Kanyang sarili. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ito. Wala pa ako sa pinakabuod ng mensahe. Panghimagas pa lang to. Sabihin mo sa katabi mo, panghimagas pa lang. Di ba, bago i-serve yung pinaka main course, main dish, di ba? Ti appetizer tayo dito habang ururayin tayo dyan, waiter. Nagbayag laki, din nga lutuin da dyan. Mamaya, mga tatay, asahan ninyo, ilalabas kayo. Araw kaya natin ito ngayon. Kaya biro mo, galing kami ng Bicol region, mga kapatid. Talagang, sabi nga nila, Pastor, dito ka na lang. Hindi ka ako, kailangan akong umuwi. By hook or by crook. Hindi naman gano'n. Kailangan akong umuwi. Dahil kailangan, para paminsan-minsan lang kaya akong mailabas ng aking mga anak. Dahil mga tatay, aminin natin, puro tayo labas. Diba? Hello? Ito, the return of the comeback. So, di ba habang naghihintay kayo, nang na-serve yung pinaka-main course, para hindi kayo mabagot, hindi kayo mainit, nagsiserve sila ng appetizer, panghimagas. Ano mga appetizer ninyo yan? Ano lang po? Fried chicken. Pag hindi na appetizer yung fried chicken, main ulam na yun. So kadalasan, yung appetizer, yung parang meron ka lang mangunguya. Habang naghihintay ka sa main course, main dish. So ito, panghimagas, appetizer. Bakit nanumpa ang Diyos sa kanyang sarili? Dahil wala na siyang pwedeng panumpaan na mas mataas kaysa sa kanya. Ang lahat ay magsabing amen. O siguro naman, nagbabantay ko, nagbabasa, nanunood, di ba? May mga nanunumpa. Nanunumpa sa watawat dahil mas mataas kaya ang watawat kaysa sa atin, di ba? Bilang mga Pilipino. Meron pa bang tataas sa watawat kaysa sa atin? Ang height natin, 5'10 lang hanggang 5'6. Yung watawat, ang taas, oh. No, literal ba yun? No, hindi ganoon ang ibig sabihin. Ibig sabihin, authority kaya yung pinag-uusapan. So dito, wala nang mas mataas na authority maliban sa Diyos. So dito sa talatang ito, bakit nanumpa ang Diyos sa kanyang sariling pangalan? Sabi nga rito, yamang wala nang hihigit pa sa kanya na maaari niyang panumpaan. Grabe. So ang talatang ito'y nagsasabi sa atin, ano yung panghimagas, Pastor? Ito, i-digest nyo. The Lord is bound by His words and promises. Narinig nyo na minsan yan.
Pero ito yung supporting scripture para lalo niyong mapagtibay yung unawang yan. Na ang Diyos ay nagagapos sa kanyang mga salita at pangako. Na pag sinabi niya, mangyayari. Pag ipinangako niya, magaganap. Pag ipinahayag niya, ito'y darating. Panghawakan mo yan. Tayuan mo yan. Hello? Oh yes. Dahil hindi lang siya nangako kay Abraham, nanumpa pa siya sa kanyang sarili. Kaya nga, pag hindi niya ito ginawa, mga kapatid, mabilis pa sa 4:00, naiisipin natin, hindi na siya Diyos. Dahil kailanman, hindi pwedeng baguhin, hindi pwedeng baluktutin, hindi pwedeng kalimutan ng Diyos ang mga bagay ng kanyang sinalita at ipinangako. Ang lahat ay magsabing amen. So again, God is bound by His own words and promises. Amen. So ang sabi sa talatang 14, sinabi niya, ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain. Ito na ngayon ay kay Abraham. At pararamihin ko ang iyong lahi. Hallelujah. Sino rito mga tatay na gusto niya pang paramihin ng Diyos ang inyong mga lahi? Pagpalain pa ng Diyos ang inyong lahi. Taas ang kamay. Bakit tayo lang magtaas ang kamay mga tatay? Huminto na ba? Ang iniisip nyo kasi yung kakayanan nyo lang, yung literal. Yung lahi nang galing sa'yo, yun ang patuloy na imumultiply ng Diyos. Ang lahat ay magsabing amen. Yun ang patuloy na pararamihin ng Panginoon. Kaya kanina habang nagsasalita si Karamon, nandiyan ka ba? Nagsasalita ako rito. Okay, mamaya nyo nang pag-usapan ni Sister Pebby ang pagpaparami ng lahi. Nakita ko kasi nag-uusap na sila kaagad eh. Ang bilis ng ang aksyon. Yan ang mga tatay. Pinagpaplanuhan na kaagad. O dito muna Brad. Dito muna. Habang nagsasalita rito si Karamon kanina eh. Oh, ala ko parang si Tong Kaya sabi ko, doon pala nagmana si Tong. Yung pagiging makata. Grabe si Tong. Sino ba yun si Tong? Hindi yung nagbibigay ng tong. Si Nathaniel J. Prado. Yan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, alam nyo, ang Diyos ay nagagapos sa kanyang pangako. Nagagapos siya sa kanyang mga salita. At alam nyo, itong ibig sabihin ng Panginoon sa atin relax ka lang. Sabi mo sa katabi mo, relax ka lang. Cool. Amen. Dahil pag ang pinangahawakan mo'y pangako ng Diyos, ang tinatayuan mo'y salita ng Panginoon, kapatid. Ang Diyos ay hindi tao. Sabi nga ng Numbers 23:19, ang Diyos ay hindi tao na nakakalimot. Ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling. Ang Diyos ay hindi tao na umiidad, na pag siya'y nagsalita, nakakalimutan niya. Amen. Kaya ang kaharap nyo ngayon, umiidad. I like that correction kanina dahil ang akala ko tama yung versikulo ko Even the gates of hell shall prevail. Tapos bigla kayong sumingit. Not, shall not. Di ba? Kasi tayo umiidad, minsan nakala natin, eksakto yung versikulo natin. Sinabi ni Pedro, let there be light, and there was light. Pag ganun ng bersikulo ng pastor nyo, sabihin nyo, Pastor, hello, nandiyo ba kayo? Pero ang Diyos walang sablay, ang Diyos walang mintis, ang Diyos mga kapatid kung nagsalita, eksakto, pag nangako, nangyayari, pag nagsalita, mga kapatid at nagpahayag ay magaganap. Kaya nung ginawa ni Abraham, nung naunawaan niya na ang nagsasalita sa kanya ay ang Diyos, ang sabi ng Biblia, si Abraham ay matiyagang naghintay at natanggap niya ang ipinangako ng Diyos sa kanya. Palakpak sa Panginoon. Sinong gustong pagpalain? Taas ang kamay. Mga tatay, sinong gustong pagpalain? Hallelujah, taas ang kamay. Mga nanay, kung gusto nyo bang dumami pa ang inyong lahi at pagpalain ang inyong lahi, taas ang kamay.
Mga young people, ang future nyo nakasalalay dito. Gusto nyo bang pagpalain, mga young people, ang inyong kinabukasan, ang inyong mga buhay pagdating ng araw? Taas, huwag-iway ang mga kamay ng mga young people. Ito ang susi. Kailangan kang maghintay na may pagtitiis. Tumingin ka sa katabi mo. Ang pamagat ng mensahe ay ito. Sabi mo, magtiis ka. Pinapatawa ko lang kayo, mga kapatid. Pero sa totoo lang, ganun din ang hanay nun eh. Pero hindi lang magtiis, kundi ito, paghihintay na may pagtitiis. Palakpak sa Panginoon. Alam nyo, hindi kaya mahirap maghintay kung meron kang inaasahan. Di ba? Naghihintay ka ba kung walang darating? Maghihintay ka ba kung wala kang expectation? Na yung hinihintay mo ay darating at bubulaga na lang? Amen sa iyong paningin? So, palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam nyo, may isang kabataan na bago pa lang sa Panginoon. Siyempre, kabataan, wala pang maraming karanasan sa paglilingkod sa Diyos. Ang dala na lang niya ay enerhiya. Kayo mga young people, ang dala nyo lang kaya yung lakas ninyo. Yung energy nyo. Full of energy kaya ang mga young people natin. Kaya pag sila'y sumamba, more. Pero yung mga tatay, laylay na yung baklikat eh. Mga nanay talagang nakaupo na. Pero yung mga young people, dahil yung energy level nila, grabe. Hindi nila nararamdaman yung pagod. At tayo mga umidad na, ramdam din natin kaya yan. Dumaan din tayo kaya doon. Ang lahat ay magsabing amen. So merong isang kabataan na dahil siya'y bago pa lang, na naglilingkod sa Panginoon, na-amaze siya, napahanga siya sa isang matapat na ama, amen, sa kanilang simbahan, at nilapitan niya, at siya'y nagtanong ng simpleng katanungan. Nang tanong ng kabataang ito'y ganito, sabi niya, mawalang galang po, pwede ko bang tanungin po, dahil nakita po ng kabataang ito, na itong tatay na ito ay hindi lang kahapon na nakakilala sa Panginoon. Sa edad niya na physical, ito rin yung nagsasabi na halos hindi lumalayo yung edad niya sa paglilingkod sa Panginoon. Parang si Brother Bonnie, nakita niyo si Brother Bonnie kanina? Yung grabe, habang nagmamarcha siya, nakaka-inspire ito mga tatay nating ito, mga kapatid. Nagmamarcha sila ni Brother Demi, mga kapatid. Dati mga 3 Musketeers yan, dati yung original na 3 Musketeers. Ngayon, 2 Musketeers na lang. So, habang siya naglalakad dito, alam nyo, napansin ng kabataang ito na may sikreto. Bakit itong kapatid, itong tatay na ito, na kahit umidad na, ay nagpapatuloy pa rin sa paglilingkod sa Panginoon? Alam nyo ang sagot ng tatay na ito sa kabataan na nagtanong sa kanya kung ano ang kanyang sikreto. Kung anong dahilan, kung bakit siya hanggang ngayon, ay talagang nagiging tapat, nagiging totoo sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo, ang sabi ng tatay na ito na ubidad na sa pananampalataya, sabi niya, Iho, ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ako'y sold out pa rin, ako'y genuine pa rin na mananampalataya sa simbahang ito at sa iglesyang ito ay dahil sa isang salita. Na ito yung nagiging sikreto ng buhay ko. Kung bakit ako nagpapatuloy hanggang ngayon. Kahit sa edad kong ganito, na dapat ay retire na ako. Di ba? Kung meron man dapat, mag-pause ako ng konti. Kung meron mang bibigyan ko rito ng retirement, kung ipapahintulot ng Diyos, para magkaroon tayo ng exemption, di ba? Minsan naghahanap tayo, sino kayo exempted sa atin sa Sunday? Na hindi magsimba?
Do ayaw niya ito, pero yan o, nandun, nakamas nga yun, tumingin kayo sa likod. Tumayo ka, Brother Bonnie. Kung magbibigay ako ng exemption sa Calvary Tabernacle, yan, yung taong yon na tumayo. Ang pwede ko sabihin, Brad, exempted ka muna. Magpahingalay ka na lang sa bahay ninyo. Ay, magpahingalay. Okay, magpahinga. Etong kagandahan, may mga ano tayo rito eh. May mga dictionary tayo. Malalim na kasi yung magpahingalay. Huwag mo laliman, Brother Bonnie. Yung ano, magpahinga lang, magpahinga. Dilbiro mo yan, nakita ko nga, nakatungkod na eh. Hiniram ko nga yung tungkod niya kanina eh. Dahil way back, nung ako'y nagkakaida ng 45 anyos, lingid sa inyong kaalaman, nagtungkod din kaya ako. Pero sa biyaya ng Panginoon, nawala yung tungkod na yan. It's a miracle, Father. Pero yung kapatid na yan, at yung katabi niya, tumayo ka, Brother Demi. Ayan o. Ito, kung magbibigay ako ng exemption sa Calvary Tabernacle, kung sino sa mga mananampalataya ritong pwede kong bigyan ng exemption, nasasabihin ko, okay, exempted muna kayo itong linggong ito. Dahil halos sa tagal na nabubuhay kayo, magmula nung naglingkod kayo sa Panginoon, nandito na kayo, laman na kayo ng loob ng simbahan. Umaraw, bumagyo, lumindol o bumagyo, nandito kayo. Tanungin nyo yung dalawang yan. Talagang ang motto nila sa Diyos, walang iwanan. So nung sinagot nung tatay na ito yung tanong nung kabataan, kung anong sikreto niya? Bakit siya nagpapatuloy hanggang ngayon? Ang sabi ng tatay, ito, iho, sabi niya, isang salita. Pwede kong gamitin itong isang salitang ito. Ano po yun? Sabi nung kabataan. Pagsusubok. O pagsubok. Lumaki yung mata ng young people. Anong ibig mong pong sabihin, Lolo? Sabi niya, pagsubok. Yan ang dahilan kaya nagpapatuloy ka. Yan ang dahilan kaya hanggang ngayon ay hindi ka tumatalikod sa Panginoon. Ang sabi niya, oo, iho, hindi mo man maunawaan dahil kailanman hanggat hindi ka dumaraan sa pagsubok, hindi mo maunawaan na ang pagsubok ay nagdadala ng pagpapala. Ang pagsubok ay nagdadala, amen, ng kabutihan, na ipapahayag ang kabutihan ng Diyos, na ipapahayag ang awa ng Panginoon, na ipapahayag ang kapangyarihan ng Diyos pag dumaan ka sa pagsubok, iho. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang sabi ni Juan Bautista sa kanyang mga pagpapahayag sa Lucas 3:16 ito, nung siya po ay nagsasalita patungkol sa nalalapit na pagbuhos ng Espiritu ng Panginoon, amen, ang sabi doon ni Juan Bautista ito, na kayo'y kanyang babautismuhan ng banal na Espiritu at apoy. Luke 3:16. Na itong apoy na ito, hindi po ito literal na apoy. Pero kung babasahin nyo sa mga Gawa, Kapitulo 2, di po ba na nung bumaba ang Espiritu ng Diyos nung araw ng Pentecostes? Nung Sunday, nag-celebrate lang tayo ng Pentecost Sunday para muli nating sariwain ang napakagandang nangyari sa buhay, amen, ng kasaysayan ng iglesia, na ito'y doon yung naging kapanganakan ng iglesia sa araw ng Pentecostes. Di po ba na nung bumaba ang Espiritu ng Panginoon, nakita po nila, amen, na may mga dilang apoy, amen, na bumaba sa lahat ng naroon doon sa upper room. So hindi lang ito literal na apoy, hindi lang ito apoy na maaring sabihin natin na yung katulad sa ating naunawaan, but the baptism of fire, yung bautismo ng apoy na tinutukoy dito ni Juan Bautista ay tumutukoy sa problema, tumutukoy sa pagsubok, tumutukoy, mga kapatid, sa mga pagsusulit, tumutukoy, amen, sa iba't ibang sitwasyon ng buhay na ito'y kakambal. Sabihin natin lahat, kakambal. Kakambal, hallelujah, pag ikaw ay naglingkod sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Merong isang missionary to China na sinabi niya ang mga pananalitang ito. The first sign of a true Christian
is one who is still standing when everyone else has fallen down from the pressure, discouragement, or hopeless situation. Ang lahat ay magsabing amen. So ang sabi niya, dito nakikita ang tunay na tanda ng pagiging tunay na Kristiyano na ano? Na paglipas ng napakaraming mga pressure, tension, discouragement, and hopeless situation, nakatayo pa rin, amen, ang anak ng Diyos. Hindi lang nakatayo, nagpapatuloy pa rin, amen, na naglilingkod sa Panginoon. Hindi lang nagpapatuloy, kundi nagpapatuloy na sumusunod sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Di ba may awit ang mga awit natin, I'm still standing, but by the grace of God. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga, itong si Pablo, sa kanyang mga sulat, ay binanggit niya sa mga mananampalataya sa Efeso na kayo'y magsitibay, kayo'y magsitatag sa inyong pananampalataya sa kabila ng magkabi-kabilang mga palaso. Amen. Magkabi-kabila, mga kapatid, na dumarating na mga problema, palaso ng kaaway, amen, at accusation, at persecution, at kung ano paman, amen, na dumaraan at dumarating sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya ang sabi ni Pablo sa kanila, magsitibay kayo. Magsitayo lang kayo. Nang ibig sabihin ni Pablo ito, huwag kayong panghinaan ng loob, hallelujah. Huwag kayong masiraan ng loob, huwag kayong masiraan ng isip, huwag kayong tumalikod, amen. Huwag niyong isurrender ang inyong pananampalataya, huwag niyong talikdan ang pagkakilala niyo sa Panginoon, bagkus kayo'y magtiis, at hindi lang magtiis, maghintay na may pagtitiis. Ang lahat ay magsabing amen. Palakpak pa tayo sa Panginoon. Shall we say yes? Okay, so dito mga kapatid, amen, ang pinag-uusapan natin ay hindi lang paghihintay. Sabihin natin lahat, paghihintay. Kundi may pagtitiis. So hindi lang paghihintay, dahil kaya nating maghintay. Alam nyo, lahat ng taong kaharap ko ngayon ay meron pong kakayanan, merong abilidad na maghintay. Pero, yung may kasamang pagtitiis, iba ito. Sabihin mo, iba ito. Kaya nating maghintay lahat. Habang kayo naghihintay, habang nakaupo kayo dyan, actually, literally, nandiyan kayo, naghihintay. Naghihintay na ano? Nako, 11:00 na. Mukhang si pastor, nagsisimula pa lang. Kasama kaya ito sa panghimagas? O main course na ba itong pinag-uusapan kaya natin? So, di ba naghihintay kayo? Anong hinihintay nyo? Sana sabihin ni pastor, nakatapos-tapusan. O kaya naman ang hinihintay na, tumayo tayong lahat mga kapatid. Di ba? O ang hinihintay natin, ipikit natin, may mga iba nga dyan, nakapikit na yung mata eh. Dahil hindi na makapaghintay na matapos ang mensahe. Pinipikitan na ako, wala pang katapusan. Dahil ang tao, marunong maghintay, pero yung magtiis, nalakipan mo ng pagtitiis yung paghihintay mo, hindi lahat. Nakapaghihintay na may pagtitiis. Ang lahat ay magsabing amen. Dahil yung iba, mga kapatid, nababagot na. Yung iba, tingin na ng tingin sa relo. Hallelujah. Father's Day pa naman yun. Pastor, yung sabaw lumamig na. Yung bulalo, pastor, nagmamantika na. Pastor, yung kanin, bahaw na. Hanggang kailan kaya ito? Wala yata itong katapusan. So may mga taong ganyan.
madali tayong mabagot, madali tayong panghina ng loob habang tayo ay naghihintay. Pero mga kapatid, nandyan ba kayo? Etong tandaan ninyo, kung meron kang paghihintay na may kalakip na pagtitiis, makinig ka, ang magiging bunga ng iyong paghihintay na may kasamang pagtitiis ay pagpapala sa trono ng Diyos. Hallelujah! Tagumpay mula sa trono ng Panginoon. Kagalingan mula sa presensya ng Diyos. Kalakasan mula sa Panginoon. Name it! It's all yours. Amen! For the taking. Nag-i-echo na nga rito eh. Ganun katindi yung mensahe ngayon. Ha? I-off nyo na lang yung ano. Ang lahat ay magsabing amen. Palakpakan pa natin ang Panginoon. Ha? So, may pagpapala sa paghihintay na may pagtitiis. Alam nyo ba si Abraham ay hindi tinawag na ama ng pananampalataya overnight. Gusto natin overnight blessing kaya. Gusto natin overnight success. Gusto kaya natin overnight, mga kapatid, amen, na masasabi nating pagkilos ng Diyos. Overnight, mga kapatid, na paglago. But let me help somebody here this morning. There's no such thing as an overnight blessing. There's no such thing as an overnight growth. Whether you like it or not, there is a process that you must go through. And speaking of process, you cannot finish the process unless meron kang paghihintay na may kasamang pagtitiis. Si Abraham, hindi tinawag na ama ng pananampalataya overnight. For your information, dumaan siya sa pagsusubok. Sabihin natin lahat, pagsusubok. Dumaan siya sa testings, dumaan siya sa trials, and hindi lang yun, dumaan siya sa mga tribulation ng buhay. And let me remind you, he waited for 25 long years bago niya nakita sa kanyang dalawang mata ang katuparan ng pangako ng Panginoon. So sino sa atin dito ang may paghihintay? Taas ang kamay. Kaya mo pa bang maghintay? Ang makakasustain sa iyo para matapos mo ang process habang ikay naghihintay, lakipan mo ng pagtitiis. Madaling maghintay, pero by nature, hindi madali. Kamot ka na ng kamot. Tingin ka na ng tingin sa relo mo. Kung saan-saan ka tumitingin. Grabe naman. Sinabi niyang alas 12, alas 3 na wala pa. Sinabi niyang alauna, alas 5 ay wala pa. So alam niyo, may pagtuturo ang Diyos. Sabihin natin lahat, may pagtuturo ang Diyos. Dahil marami sa atin, lalo na sa panahong ito, ang gustong pagpalain. Ako gusto kong pagpalain. Kayo, gusto yung pagpalain? O pagod na kayo sa mga pagpapala ng Diyos? Taas ang kamay yung mga pagod na. Mga kapatid, yung gusto pang pagpalain, taas ang kamay. Walang napapagod sa pagpapala ng Panginoon. Pero ang kakambal, amen, ang hangarin mo na pagpalain, kailangan mong matutunan ang paghihintay na may pagtitiis. Yes, kapatid at kaibigan, gusto mong pagpalain, amen, ngunit ayaw mo naman at ikaw naman ay naiinip sa paghihintay. Alam niyo, ang itinuro kaya ng henerasyong ito, ng kinabubuhayan natin, we are blessed. Sabihin natin lahat, we are blessed. We are tremendously blessed in this generation. Sabi ko nga nung youth camp sa mga young people, nung binigyan nila ako ng pagkakataon na magturo sa kanila, pinagpala kayo sa henerasyon niyo. Dahil yung inyong tinatamasa ngayon,
20 years ago, wala pa yan. Wala. Pero ngayon, nasa inyo na. Hindi pa kayo marunong magpasalamat. Na mistulang inilagay na sa palad nyo. Ha? Yung sinasabi nila on a silver platter. Hindi ka na nag-effort. Hindi ka na dumaan sa proseso. Hindi ka na nagpuyat. Hindi ka na nagbatak ng iyong mga kalamnan. Pagmulat mo, parang nagsalita si Genie. Wow! Nandyan na. At sasabihin mo, it's a miracle, Father. So itong generation na ito, grabe. Pinagpala kayong lubos. Bakit? Yung innovation, yung modernong technology, yung modernong invention, mga kapatid, na atin pong pinapakinabangan sa ngayon. Yes, nagiging pakinabang kaya ng lahat ng ito. Kanina, sinasaulo ko nga yung mga awit dyan eh. Dahil mistulang first time kong awitin uli yun. Pero noon wala yan. Maraming simbahan ngayon, Brother Tony, hindi na makaawit pag walang nababasa. Dahil bakit? Hindi na saulado yung awit eh. Wala na. Lalo na ngayon. Yung inawit mo ngayong linggo, sa susunod na linggo, iba na naman. Kaya yung retention rate, wala na. Kaya pag wala yung screen, tama o hindi? Ang ganda, na-appreciate natin, nababasa natin. Pero, pag nag-brown out, pag nawala ng internet, aywan ko lang kung buhay pa rin yung pagpupuri natin. Ang lahat ay magsabing amen. Nung panahon kaya namin, nako, sa lahat, sino yung mga nabubuhay hanggang ngayon? Sa sinasabi kong nung panahon namin. Nako, kahit nakapikit kami, alam namin yung inaawit namin. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ako ay masaya, ikaw ba ay masaya? Ang buong paligid ay masaya. This is the day that kita mo yan? Kahit walang projector, kahit walang media team, dito punong-puno na nga tayo ng medya-medya eh. Daming may mga medya dyan, oh. Pero minsan, nawawala pa rin tayo. Nagkakagulo tayo. Grabe. At ito ang itinuro, magandang naitulong. Pero ang itinuro sa atin, makinig kayo, ito ay ang pagiging instant sa lahat ng bagay. Ang gusto na ng henerasyong ito, mabilisan na proseso. Ang gusto na ngayon ay ngayon at agad-agad, mga kapatid, na pag-uugali. Now na. Now or never. Sagutin mo ako ngayon. Magsisi ka. Mamaya. Iba na. Kaya sige ka. Nasa iyo ngayon ang pagkakataon. Iyan ang henerasyong ito eh. Ayaw nang maghintay. Ayaw nang magsalok ng tubig. Ayaw nang magbalsig. Ano yung balsig? Ayaw nang magtanim. Magtanim ay di biro. Maghapong nakayuko. Gusto mo pagpunta sa grocery department store, mga kapatid, o supermarket, hinahanap mo na yung instant adobo, instant na lahat.
Yan ang itinuro sa atin. Nakako, maganda naman ang naitulong ng mga innovations, ng mga teknolohiyang ito sa atin. Napapakinabangan natin, yes, pero bantayan natin. Amen, nakaka-apekto kaya yan sa pinag-uusapan natin na paghihintay na may kasamang pagtitiis. Kung nais mong tunay na ikaw ay pagpalain, kung nais mong tunay, amen, na makakita ng pagkilos ng Diyos sa buhay mo, sa profession mo, sa pamilya mo, hanggang ngayon hindi pa rin pwedeng mabago ang salita ng Diyos. Amen, ay matibay pa rin na nagtuturo sa atin ang paghihintay na may pagtitiis ay nagdadala, amen, nagdudulot ng tagumpay, ng pagpapala. Name it! Palakpak sa Panginoon. Oh yes! Ayaw nang maghintay ng generation na ito. Ano yung generation na ito? Mga millennials. Nasa yung mga millennials? Tumayo. Alam nyo yan, magaling kayo. Dito ko narinig yan eh. Mga millennials. Anong year ba yung mga millennials? 1940s. O yun na nga eh. Nagtatanungan pa kayo eh. Lahat ng mga nabuhay, 1980s. To 90s, millennial kayo. Tayo. Lahat ng ipinanganak 1980 to 1990s. Wow, ang dami ko palang kabatch. Mga millennials, oh. And then, yung mga generation ng Gen Z, tayo. Ito na yun. 2000 hanggang sa ngayon. Sige, tumayo. Meron pa? Ano, Gen Z? Ano na uli? Bumalik ulit sa Alpha. O Omega na. Gen Z. Di ba? Gen Z ito. Okay, so sabihin na lang natin itong 2000. Yan. Sino yung pinanganak ng 2000 pataas? Tayo. Ayan, oh. Oh, yan. May pinapanganak pa. Tumatayo eh. bigla sumusulpot eh. Hindi yata nila alam kung kailan sila ipinanganak eh. Kung ipinanganak kayo 20,000 pataas, tumayo. 1997 hanggang 2012, tumayo. Kung pinanganak kayo 1997 to 2012, kayo'y kasama sa Gen Z. Oh, ay, si Ryan pinanganak yan eh, July 14, 1997. Oh, kaya kasama siya sa Gen Z. Dahil Banye Z. Oh. Okay, sino ba? Wala na. Anong sumunod? Alpha. Yung mga Alpha. Nasaan si Alpha? Nasaan yung lahi mo, Alpha? Patayuin mo. Nasaan yung mga lahi ni Alpha? Nasa taas, naglalaro. Yan sinasabi ko sa inyo eh. Anong sumunod sa Alpha? Meron, Omega. Sino yung generation ng Omega? Tumayo. Sino ito, pastor? Yung mga nag-a-apply na ng Omega painkiller. Pag hindi na makatayo, hallelujah, you belong to the generation of Omega. Tayo. Lahat. Lahat ng generation Omega. Brother Joaquin, aminin mo na, Brad. Tumayo ka. Tawag ka kaya ng tawag sa akin nung nakaraang linggo. Kako, ano itong magbo-bowling na naman kaya kami? Kasi pag tumawag ito, it's either bowling or pansit o, saan kaya kako? Pag alam, kako, kung saan akong nasa Ilaga, nasa Isabela ako nung nakaraan. Kaya sabi ko, nako, sige, aminin na yung generation Omega. Tayo. May mga kirot sa katawan. Hallelujah. Nag-a-apply na ng Omega painkiller. Yan yung generation Omega. Yan. Yung mga ipinanganak nung taon na yan. Anong edad? 1946 to 1964. Sige, tumayo kayo. Yan o. O sige, aminin natin. Sino yung naipanganak? Ay, huwag kayo tatayo, Brother Joaquin. 1930s ka eh.
Yung 1946 to 1964. Tayo. Kasama ka ba, Brad? Akala ko 1920s ka eh. Okay, so, ayan o, palakpakan nga natin sila mga kapatid. Wow! Saludo tayo dyan. Sabihin natin lahat, saludo tayo dyan. Alam nyo, yung mga nahuling tumayo, sa totoo lang, hirap kaya kaming makarelate sa generation ito. Ay, opo, ang hirap. Dahil itong tumayo na nahuli, marunong kaming maghintay. At sinamahan pa namin ng pagtitis. So nga paisuro kami kasanot, ay nagbayag kami, kung ka nga, dudoktrinahan mo na yung tatay mo. Ha? Oh, mga young people, diba? Ganito lang yan, Dad, ganito. Oh, nakuha mo. Ano yon? Ang bilis naman kasi ng kamay mo eh. Dahan-dahan, dahil may rayuman na yung kamay ko kaya. Hindi na nga may tuwid minsan eh. So, eto ngayon ang problema. Dala-dala natin hanggang ngayon yung ganon. Gusto natin mabilisan. Gusto natin instant. Gusto natin ngayon na. Gusto natin agad-agad. At kadalasan mga kapatid, binabypass na ang proseso at ayaw na ng proseso. Dahil pag sinabing proseso, ang kakambal niyan ay paghihintay na may pagtitis. Ang lahat ay magsabing amen. But again, let me remind you, hallelujah, kahit may paghihintay tayo na may kasamang pagtitiis, huwag kang pangsira, huwag kang masirahan ng loob, huwag kang panghinaan ng loob. Dahil tandaan mo yung sinabi ko ito totoo, dahil nakapaloob sa salita ng Diyos, God is bound by His words and promises. If God said it, He will do it. If the Lord promised it, it will surely come to pass. At ang salita nga natin, salita ito ng mga baby boomers, hallelujah. Ano yung salita natin na ginagamit? Itaga mo yan sa bato. Kayo mga millennials, hindi nyo na alam yun eh. Yung Gen Z, hindi nyo na alam. Yung itaga sa bato eh. Na yan ay isang idiomatic expression. Isang salita na ang sinasabi namin na ito, panghawakan mo yan. Tayuan mo yan. At kung yan ay ipinapahayag natin sa ating sarili na pag may gusto natin patunayan, ano pa kaya ang Diyos sa kanyang salita? Ano pa kaya ang Diyos sa kanyang mga pangako? Palakpak sa Panginoon. Kaya anong sabi ng Habakkuk chapter 2 and verse number 3? Pakilagay sa ating screen kung anong sinasabi doon mga kapatid. Amen. Ni Habakkuk sa chapter 2 and verse number 3 na ito'y nagpapahayag sa atin. Amen. Na pwede mong panghawakan ang pangako ng Diyos. Pwede mong tayuan ang salita ng Diyos. Bakit ang sabi rito? Sapagkat ang pangitain ay naghihintay pa ng panahon. Amen. At nagsasalita tungkol sa wakas. Hindi ito magsisinungaling. Kung ito'y parang mabagal, ay hintayin mo. At ito, bakit? Dahil ito'y tiyak na darating. Hindi ito maaantala. Oh! Sige, dagdagan pa natin yung palakpak natin sa Panginoon. Aalis na ako sa aking outline. Dahil hanggang alas 3 tayo rito. Dahil nararamdaman ko na, marunong kayo maghintay. Pero kinakabahan ako kung kaya nyo pang magtiis. Eto, alam nyo mga kapatid, ang liwanag, ano? Sabihin natin lahat ang liwanag. Hindi ito magsisinungaling. Kailan nagsinungaling ang Diyos sa kanyang salita? Kailan nagsinungaling ang Panginoon sa kanyang pangako? Sabihin mo nga. O ikaw lang ang nagdalawang isip. O ikaw lang ang pinanghinaan kaagad ng loob. O ikaw lang
ang nagkaroon ng kawalan ng pananampalataya. Bakit? Hindi ka na nakapaghintay na may kasamang pagtitiis. Dahil ang minanan natin, na-absorb na natin sa generation na ito ay yung sinasabi nga natin, gusto natin ang lahat ay mangyari agad, mabilisan. Kaya pag yung internet connection mabagal, nako, yung mga nasa media team, media ng mga pagkatao ng mga to dahil na kumakamot na sa is. At mamaya may request na naman, Pastor, may prayer request kami. Taasan uli natin yung ating signal. Mga kapatid, bibili na tayo. Bibili na tayo ng PLDT. Hallelujah. Tower. Dahil sa totoo lang. Di ba? Kaya nung panahon ng online, ang dami kaya sa atin. Nasanay tayo na manood sa online. Hindi tayo makapaghintay ng may pagtitiis kaya. Dahil bakit? Gusto natin yung mabilisan na kagad eh. Pag bumagal yung signal, siyempre mabagal yung mga kapatid, puri. Ang bagal naman ni Pastor. May sakit yata. Bakit? Ang bagal naman. Hindi mo alam. Bumaba yung signal. Naging slow motion yung pangangaral. So bakit? Dahil ang ating kaisipan ay nagsasabing, kung hindi ngayon, kung hindi mabilisan, hindi ito makatotohanan. Yan ang itinuro sa atin ng henerasyong ito. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanyang salita? Hindi ito magsisinungaling. Sino rito hanggang ngayon may pinangahawakan na pangako ng Diyos? Nabubuhay pa ba kayo sa pangako ng Panginoon? Sino rito yung katulad ko na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin at tumatayo sa mga salita ng Diyos taas ang kamay? Alam nyo, mahirap pang hawakan ng salita ng tao. Mahirap pang hawakan ng pangako ng tao. Hindi lang kayo kahapon isinilang. Marami na katatapos nga lang ng eleksyon eh. May hangover pa tayo sa nagdaang eleksyon. At ngayon, yung mga taong inihalal natin, bukas mangalawa, gugulatin ulit tayo. Hashtag, nagulat. Bakit? Yung pangako napako. Yung salita naglaho. Kung hindi man naglaho, binago. Binago yung hanay ng salita. Renevise yung pangako. Lahat ngayon, rini-revise na kaya. Pati batas, binabago. Hello? Ganun ang mundo natin ginagalawan eh. Kahit ultimong saligang batas, hindi naman ako nangangampanya, tapos na eh. Nung nakarang araw, nandun kami sa Bicol, nagturo si Ma'am Gemma eh. Kung sino yung pinakamatanda rito na nagkaroon ng asawa. Sabi ba? Pinakamatanda na buhay pa ang inyong asawa. Nako, at sabi niya, bibigyan ko ng 500. Kunin niyo kay Pastor Banyes. Mario Joseph. Hindi ako makapagtago dahil ang luwa. Kitang-kita ako doon eh. At eto na mga kapatid, naglabasan na. Yung isa, 40 anyos, pero may tumayo, 50 anyos. Hallelujah. And then tumayo isa, 52, 53. Hanggang nung, okay, sige. Okay, pinakahuli. Sino yung pinaka? Pastor kami. Halos wala nang ngipin eh. 50 years, 51 years, 56. So nung ako yung naituro eh. Nung ibinibigay ko na, biglang may mga lumapit pa. Kami, Pastor. Kami. Sabi ko, nung wala na akong makapkap, tapos na ito kapapira. Ako pang So sabi ko, nung naglalapitan nila, tapos sabi ko, mga kapatid, tapos na pong eleksyon. Dahil ang akala nila, akap. Akala nila, ayuda yung pinamimili. Sabi ko, so ang point ko doon, ay ito, hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos sa kanyang pangako. At hindi lang yan, hindi ito mabagal. Sabihin natin lahat, mabagal. Diba, lahat tayo, alam niyo ibang technology ngayon.
Noon, Nanang, nandiyan ka ba, Nang? 95 years old na si Nanang. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Pag nagbibiyahe kami noon, mula Narbacan, patungong Manila, pagtapos ng bakasyon, dahil madalas kami naman talagang mag-inang madalas na nagsasama sa mga biyahe. Dahil yung kuya ko nauuna palagi, advance mag-isip. So yan, kasama ko si nanay, walang iwanan. So, ang sasakyan namin noon, yung Vilca. Wala pang Partas, wala pang Times Transit, wala pang Pantranco, Vilca. Nakalugan ka dyan, brother. Amom da dyan. Langarot. Dahito dyan ko na witness. Isa sa mga stockholder ng Vilca. Brother Joaquin. Ti biyahe ide, brad. Manipod Narbacan, naging gaana dyan Manila, agnanayon. Ay, apo. Agbiyahe kami tinasapat, agsapa. Dumanon kami dyan Manila, sumipngetay. Gasim dayta. Iso nga, at dapat dayay one day isang araw, naalala siguro ni nanay. Dahil hindi kami nakapagbaon ng pagkain namin. Nako, tiniis namin yung gutom, tiniis ko yung gutom. Pagdating sa Maynila, hataw ako ng kain. Etong naging problema. Natamaan ako ng ulcer. Yung bituka ko nasugatan, mga kapatid, dahil, ikaw ba naman yung gutom na gutom? Talagang, pati kaldero, ngatin mo eh. Sa gutom mo eh. Grabe. Pero ngayon, iba na. Wala nang ganung biyahe ngayon. Noon, wala pang expressway eh. Bawat barangay, dinadaanan eh. At pagdating sa isang bayan, sabi nung driver, nakalugan kayo. Kunami da jay konduktor, guray ta ba si Tapay? Dapay may isa, nga pasahero pa nakalugan kano. Tayan na, agdigdigos. Urayan tayo. Naliligo, Brother Ramon. Nagpupunas na. Pagdating naman sa kabilang bayan, maunasa na, kumpleto. May guray tayo lang ba si Tapay? Tani, pagpakan pa iti baboy. Gasem. Tayag na yun yung biyahe. Pero ngayon, nakawala na yan. Pag hindi ka dumating sa oras, pag nasa at aalis na yung bus, sorry ka na lang. Aalis yan kahit wala ka. Maganda rin naman yun, ano? Kayo iba, sumasakay kahit hindi na naligo. Ayaw maiwan. Di ba? Palakpakan natin ang Panginoon. So ang ibig kong sabihin na ito, mabagal man, pero sigurado. Iso lang ganun ang unawa natin. Lord, ang tagal naman, ang tagal ko nang naghintay kaya. Panginoon, ang dami ko nang dalangin. Akala ko ba ngayon na? Akala ko ba itong taong ito? Akala ko ba bukas na? Pero itong magandang balita, huwag kang panghinaan ng loob. Maghintay ka na may pagtitiis. Bakit? Ito'y tiyak na darating. Hindi ito maaantala. Sabihin natin lahat ng amen. Bakit natin ipinapahayag ito? Dahil ang Diyos, kako nga, madalas kong sinasabi at muli ko kayong ibalik, mga kapatid, sa unawang ito, ang Diyos ay may sariling orasan. May sariling kalendaryo ang Diyos. May sariling orasan, may sariling kalendaryo ang Panginoon. Ang Diyos hindi siya umiikot sa sarili mong kalendaryo. Ang Diyos ay hindi gumagalaw sa sarili mong orasan. Amen. Madalas, mga kapatid, tumitingin tayo sa ating orasan. Tinitignan natin yung ating kalendaryo. Pero kapatid at kaibigan, magtiwala ka, tiyak na darating. Hindi ito kailanman maaantala. Sige, yung palakpak sa ating Panginoon. Dagdagan pa natin. Pag sinabi ng Diyos, darating. Pag ipinangako ng Panginoon, magaganap. Hallelujah. At ang isang magandang halimbawa para sa ating lahat, bilang Father's Day, reminder sa mga tatay, tularan natin si Amang Abraham. Isang tatay, isang ama, amen, na dahil sa kanyang paghihintay na may kasamang pagtitiis, hindi lang siyang pinagpala, hindi lang si Isaac ang pinagpala, kundi
ang buong sangkatauhan ay pinagpala. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sige palakpak sa Panginoon. Kaya ito, mga tatay, mga young people, mga nanay, hindi para lang sa sarili mo pag marunong kang maghintay na may pagtitiis. Ito ay magkakaroon ng domino effect. Sabi nga natin, ito ay magkakaroon ng repercussion. Amen. Doon sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa mga anak mo, sa mga apo mo. Hallelujah. Hindi ito kailanman mawawala at maglalaho. Hindi ka man maalaala, tatay, pagdating ng araw. Dahil aywan ko lang kung maaalala pa kayo. Maalala pa tayo ng ating mga apo-apo. Kahapon, pagdating nga namin si Yumi, nasalubong ko na lang sa hagdan, pababa na sila mag-iinay. Kako, akyat tayo. Hindi na. Ayaw niya na. Dahil napagod na sa paghihintay. Ang tagal si tata. Dahil kakwentuhan ko si architect Bob, Brother Bob, at yung mga kontraktor na si kontraktor Joshua Dangla at si kontraktor Nathaniel Prado napasarap yung kwentuhan namin. Naghihintay na pala yung apo ko. Kumain na't lahat. At nung wala pa akong, hindi pa ako maakyat, bumaba na sila. Nasalubong ko na lang sa hagdan. Kako, akyat tayo. Embrace tata. Ayaw na niya. Sabi niya, you're the end. ang ibig sabihin nito, ang bata talaga, di ba? Yung kanyang, parang yung pakikinig. Meron lang kayang ang tawag doon, may listening span. Attention and listening span ang bawat nakikinig. Kaya itong kagandahan, kaya kahit na hanggang 2 oras ako rito, alam kong makikinig pa rin kayo. Dahil ang mga karap ko, hindi si Yumi ang edad. Oh yes, tingnan mo Sister Sonia, mulat na mulat. Parang sinasabi, Pastor, yan lang ba mensahe mo? Nakita ko tuloy si Tatay Boting. Tatay Boting, tumayo ka nga. Yan tayo ka, Brother Boting. Yan yung tatay na tinanong doon sa halimbawa ko kanina. Tumayo ka, Brother Boting. I would like to honor you, Brad. Tayo ka. Tumakder ka. Kapsat. Ayan. Palakpakan natin si Tatay Boting. Alam mo yung tatay na yan, kaya nagpapatuloy yan. Hindi siya nagpapatuloy ng ganun lang. Marami ng pinagdaan ng pagsubok yan. Magkabi-kabila ng problemang pinagdaanan niya sa buhay niya, sa pamilya, sa mga anak at marami pang iba. Pero nagpapatuloy siya. Naghihintay pa rin hanggang ngayon. Marami ng pangako ang Diyos na nakita ni Brother Boting. Adun, malagip ko iti daytoy hampay nga kadwatay ti daytoy nga pamati. Kunanak din dayti Diyos selwad na ngayete ng asawa nga ni Nanay Sophia. No agawid nga rod kit alas 12. Kunanak kit anya mo daytang simbahan niya. Alas 12. Mabisin kayo na. Di ba? Kunain Brother Boting. And then, agawid, alauna. Malpas kami ito'y kit alauna ide. Nandiyan ba kayo? Nasaan yung mga followers ko rito? Taas ang kamay. Yung mga followers ko lang. Yung mga hindi pa nagsusubscribe, bahala kayo. Yung mga followers. Totoo yan. Brother Bonnie, naalala mo pa ba yan? Yung mga panahon na yan? Pag nangaral tayo noon, mga kapatid, 2 oras. Sister Remy nga, tumibay na dyan 2 oras ba naman mangaral si Pastor? Natatapos kami noon, Brother Quint, alauna. Pinakamaaga na yung alas 2. Kaya na yung Brother Boting, gulser kayo dito. Kunana, apay, simbahan ka din papapanaw. Umayak man, kunana, sinigurado na. Sinigurado, di kayo din, brother. Agpaisuhan ang gararabit istorya to itani. Makabaso lang ni Sister Sophia. Imay ni Brother Boting, timakder di tapos di tarwar. Guru-ure dyan. Habang nandito si Sister Sophia, agalas 12 ng pahinga rimor.
Kung kunana niya, nagbayagin. Agpaiso kung kunana siguro. Alas 12:30, ang pinalpas, timisa. Alauna, agrurwaray, sa gaysa. Nakarawar amin, datan ni Sister Sophia. Di ba? Sabi, ang tagal naman. Halos hindi na makapagtiis si Brother Butengkit. Agulsir kay dita no kasta, dita pastor nyo, di na pampanunutin kung kunana siguro di niya. Amo lang yung pagpagangim nabasak. Grabe mo dito ang pastoryo. Bagbagi na lang ti pampanunutin na. Di na kayo nga pampanunutin kung kunana siguro may tidiya. Ang dayjay, revised version na niya, Brother Boteng. Revised na yun. Pero one day, isang araw, hallelujah. Yun ang maganda. Hindi na siya makapagtiis sa labas. Aguray ka dyan, igana launan eh. Mamagaan ka ba? Hindi dyan mainitan ka dyan. Iso nga, umunugak man lang, imunag. Nakitugaw. Nakadalukip-kip, agdangdangag. Madamdama, imbaba na imanan. Madamdama, nga to namatay. Madamdama, dagtan. Kadwata yun, nga namati. Idisangwanan ni Tiapo. It's a miracle, Father Boteng. Iso nga, hindi mga kasaba ako, nasanay siya. Yan, isang follower ko yan, mga kapatid. Nasanay yan, 2 oras. Nangangaral ang pastor niya. Dumating ang isang panahon, nangaral ako, 30 minutes lang yata o walang 1 oras eh. Hangating makder dito, guruuray pa lang. At ko na, apay nalpasay. Parang kayo, parang nagsisimula pa lang tayo, di ba? Kumusta kayo? Aywan ko lang, Pastor. Gutom na kami. Father's Day ngayon, Pastor, Father's Day. Tumayo na nga tayong lahat. Yun na nga, gusto nyo mabilisan na. Sige, tayo na! Palakpak sa Panginoon! Dagdagan pa natin! Ang magandang balita, ito, may pagpapala sa paghihintay na may kasamang pagtitiis. Hallelujah. Basta ang paghihintay mo ay umaayon sa pangako ng Panginoon. Yan ang kadugtong dun eh. Basta ang paghihintay mo ay umaayon sa salita ng Diyos. Kung ang hinihintay mo'y pangako ng tao, sorry ka na lang. Kung ang hinihintay mo ay salita ng tao, sorry ka na lang. Pero kung ang paghihintay mo ay nakahanay sa pangako at salita ng Diyos, ang sabi nga ng talata kanina, hindi ito kailanman maaantala. Hallelujah. Your delay is not a denial. Maaring may delay dahil minsan subject tayo sa ating oras, sa ating kalendaryo. Feeling natin na delay. But for your information, it's not. Hindi po, mga kapatid. Dahil kung ito'y pangako ng Diyos sa pinangahawakan mo hanggang ngayon, amen, He will do it. He will perform it. Amen. In His time. And His time is always perfect. I said it's always perfect. Marami pa tayong may daragdag. Ang dami nating patotoo. Amen. At alam niyo kung bakit may patotoo tayo? Sino rito may mga testimony? Taas ang kamay. Speaking of paghihintay at pagtitiis, sino rito ang nakaka-relate sa sinasabi ko at pinag-uusapan natin? Dumaan ba kayo minsan sa paghihintay na may kasamang pagtitiis? Taas ang kamay. May testimonyo tayong lahat dyan. At hindi po tayo pwedeng magkaroon ng testimony without going through a process of testings. Nagkakaroon tayo ng testimony because of testings we gone through. Because of those trials that we go through. Kaya, after the process, naunawaan mo, nakita mo, na totoo pala ang Panginoon. Talaga, maasahan pala si Lord. Akala ko nakalibutan na ako ni Lord.
Akala ko, pinabayaan na tayo ng Panginoon. Pero tatay, ang mga tatay, by nature, sabi ko nga sa Bicol, sa mga nanay, nakausap ko doon, kayong mga nanay, matataas kaya ang inyong mga pain tolerance. Mga nanay, matataas ang inyong pain tolerance. Hindi natin kaya mga tatay, yung level ng pain tolerance ng mga nanay. May mga tatay dito makakita lang ng karayom. Ako! Pinapawisan na ng malagkit. Nahihimatay na. Naalala ko yung kuya ko. Nung ako'y itinakbo doon sa National Orthopedic Hospital sa Maynila. Nako, hindi siya makapasok halos sa loob. Doon pa lang sa bukana dahil nandun na yung mga nakahandusay, na naaksidente, tinatakbo doon. Bali ang paa, bali ang kamay, nandun, duguan. Yung kuya ko halos nahimatay, hindi na pumasok. Ganun kababaw, ganun kahina. Pero mga nanay, believe ka. Kaya marunong ang Diyos. Ang panganganak, ibinigay niya sa mga nanay. Hindi sa mga tatay. Mga tatay, kung ang panganganak ay ibinigay ng Diyos sa atin, aywan ko lang. Kung dumami pa ang lahi ng tao sa mundo. Oh yes. Doon sa Bicol, maniwala kayo, yung kamag-anak ni Ma'am Gemma, 21 ang anak. Walang sinabi yung 4. Walang sinabi yung 5. 21. Isang asawa lang yun. Isang mag-asawa lang yun, ha? Hindi po nabiyudo o nabiyuda. No. Isang mag-asawa lang yan. 21 lang naman. 21. Kaya yung pinanggalingan namin na probinsya, kadalasan mga anak nila doon, pinakamababa na yung 10. Sa panahon nila. Dahil wala pang Facebook kaya noon. Walang Messenger, walang TikTok. Ang point ko, yung pain tolerance niyong mga nanay, mataas ang level. Pero how about the mga tatay? Ang mga tatay naman, kahit kami matatakutin, matatapang ang loob namin, pero pagdating sa, may nanay nga rito eh. Yung tatay tumawag, Pastor, manganganak na yung misis ko, pwede niyo ba kaming samahan? Dahil ang pastor niyo, mga kapatid, sasamahan ko kayo pagdating ng burol. Sasamahan ko kayo pagdating ng kasal. Sasamahan ko kayo pagdating ng panganganak. Lahat na lang. Lalo na pag birthday, kasama niyo ako. Nung dumating sa ospital, mga kapatid, maniwala kayo. Imbis na yung lalaki ang maglalagay sa asawa niya sa stretcher dahil talagang manganganak na, nung nakita niyang nahihirapan na yung misis, siyang nahimatay. Totoo yun. Pag binanggit ko yung pangalan, kilala niyo kaya? Kaya wag na lang. Ang ginawa ng misis kahit manganganak na, binuhat niya yung asawa niya. Nilagay sa stretcher. Grabing pain tolerance. Grabe. May mga babae rito, may asawang babae rito, nanganak kayo ng cesarean, ilang stitches yun? Grabe. Para kayo nang galing sa slaughterhouse. Grabe, oh. Nanganak kayo ng normal, grabe rin yan. Pero mga tatay, wala tayong ganung pinagdaanan. Pero ito, sa mga tatay, in respect sa mga tatay, ang mga tatay marunong magtiis. Palakpakan nyo naman yung mga tatay natin. Parang hindi kayo naniniwala eh. Mga tatay, ito. Ang una kong tatawagin ngayon dito sa altar, mga nanay, hihingi sila ng tawad sa Diyos. Dahil hindi sila naniniwala na tayo ay marunong magtiis. No. Titiisin nila ang pagod, titiisin nila ang puyat, mapakain lang ang pamilya, may taguyod lang ang tahanan. Oy,
Yan si Brother Ramon, kaya tinutulugan ako pag mensahe ko dito eh. Naunawaan ko naman yan. Kaya, pag ibang pastor lang dito siguro, baka i-rebuke na ito eh. Yung umipikit-pikit habang nangangaral ka. Pero naunawaan ko dahil yung edad niyang yan, na 95 years old, nagtataksi pa rin. 95 ka na ba? 67. Nasa harap pa rin ng manubela. Oh. Pumapasada sa buong araw, inaabot ng magdamag. Kaya mapalad yung mga Prado siblings dito. Napapaaral yung anak. Nagtitiis. Ha? At mas matindi ang pagtitiis ni Mrs. Ha? Pero totoo yun eh. Ibang level naman ng mga tatay. Kaya ito'y araw po natin. At dapat lang na mapanatili natin yung ganyang katauhan. Hindi nagtitiis ang isang tatay para lang sa kanyang sarili. Si Abraham, hindi siya naghintay na may pagtitiis para sa kanyang sarili. Ang nakita niya, ito'y para sa kanyang anak na si Isaac, para sa magiging lahi ni Isaac, at ito'y napakinabangan ng buong sangkatauhan hanggang sa nakarating sa atin ngayon. Nakarating sa atin yung bunga ng paghihintay na may pagtitiis ni Abraham. Kaya kung nasaan tayo ngayon, salamat sa isang ama. Salamat sa isang ama. At syempre, ang pinaka-ideal na model natin ay ang ating ama ng pangalan niya si Jesus. Huwag tayong makakalimot. Tiniis ng ating ama. Tiniis ni Jesus ang lahat ng pasakit. Tiniis niyang lahat ng pag-aalipusta. Tiniis niyang lahat, mga kapatid, ng panunuya. Tiniis niyang lahat. Oo, sabi nga ni Pablo, hanggang dumating ang kamatayan. Tiniis niya ito. At ito na yon ang ating tinatamasa. Kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Salamat sa Panginoon. Bilang ating Ama, siyang unang nagpakita ng tunay na paghihintay at pagtitiis. At hanggang ngayon, hinihintay ng Panginoon ang mga hindi pa tumatanggap sa Kanya. Kaya nga sabi ng Panginoon, hali kayo sa akin, kayo mga nangapapagal at nabibigatan ng lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Hanggang ngayon, salamat na lang ang Panginoon naghihintay para sa atin. Kaya minsan nagtataka kayo, Pastor, bakit hindi pa kaya rapture? Ang dami nang nangyayari ngayon. Gera ulit sa Middle East. May trahedyang nangyari. Ganitong nagaganap. Itong sabi ng balita. Hindi ba ito'y nagpapahayag na babalik ng Panginoon? Yes, ang lahat ng ito'y sinyales. Pero alam niyo kung bakit? Hindi ko sinasabi hindi muna siya. No. Babalik siya sa oras na kanyang itinakda. Pero habang hindi po ito nangyayari pa hanggang ngayon, alam niyo, naghihintay ang Panginoon. Dahil habang merong isang kaluluwa na nagsasabing lalapit sa Kanya, naniniwala ako, maghihintay ang Panginoon para sa iyo. Maghihintay ang Panginoon para sa iyo. Dahil mahal ang Panginoon ang bawat kaluluwa. Amen. He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid. Siya ang ating Ama, modelo natin siya. Hallelujah. Kaya huwag tayong panghinaan ng loob. Mga tatay, hindi lahat ng ekspektasyon natin sa ating mga anak, nakikita natin. Hindi lahat ng pangarap mo sa pamilya, nangyayari. Sa oras na yung itinakda. Sa kalendaryo na yung binilugan. Kaya minsan, sinasabi mo, wala yatang silbi itong pagsusumikap ko. Wala yatang silbi itong pagpupuyat ko. Wala yatang silbi itong pagpapagal ko. Pero tatay, gawin mo lang yung bahagi mo. Hindi kaya bulag ang Diyos. Hindi rin bingi ang Diyos. Hindi maikli ang kamay ng Diyos. Sa takdang oras at panahon na itinalaga ng Panginoon. Ang sabi nga ng talata kanina,
mabagal man sa palagay mo, pero hindi po ito maaantala. Mabagal man sa palagay mo, maghintay ka lang dahil ito'y tiyak na darating. Dahil bakit? Hindi sinungaling ang Panginoon. Kaya sa oras na ito, pwede ko bang hilingin ang mga tatay na unang lumapit dito sa altar? It's Father's Day, mga tatay. Hindi ko alam kung kayo yung aking kinakausap ngayon sa mensaheng ito. Pero alam ko, mga tatay, may sarili-sarili tayong pangarap. Hindi na ito pangarap natin sa sarili natin. Ang pangarap ng bawat tatay, hindi na lang umiikot sa kanyang sarili kaya, kundi ang pangarap na ito'y umiikot na sa pamilya, sa kinabukasan ng anak, sa kinabukasan ng apo, at sa kinabukasan ng lahat. Kaya habang itinataas niyo ang inyong mga kamay, mga tatay, sige nga, nasaan kayo? Lumapit kayo. Kayo mga nandyan sa likod. Amen. John Mark, iwanan mo yan. Lumapit ka rito. Brother Charlie, tatay ka ba? Lumapit ka rito. Kung hindi kayo tatay, huwag kayong lumapit. Kung hindi kayo asawang lalaki, huwag kayong lumapit. Dahil ito'y special na araw sa mga asawang lalaki. Huwag kayong magkumpulan po dyan dito, ang luwang, oh. Brother, mga officials natin, dito. Dito kaya, dito. Sige. This is our moment, mga tatay, mga asawang lalaki. Sige, lapit. Huwag kayong magkumpulan dyan. Dito. Dito pa. Maluwag dito. You know? Sige, move. Bago tayo magkaisang manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Praise the name of Jesus. At kay mga nanay at mga kabataan na nandyan sa inyong kinatatayuan, pwede nyo bang itaas din ang inyong mga kamay sa Panginoon ngayon? Na kung meron mang kailangan ng mga tatay ngayon ay inyong mga taimtim na dalangin. Na bago kayo mag-pray, mga nanay at mga young people, para sa inyong sarili, please say a prayer sa mga tatay na nandito. Wala man dito ang tatay mo at hindi pa nakakilala sa Panginoon, o kaya naman physically wala na siya sa buhay na ito. Kapatid, mga tatay natin lahat ito. Mga tatay natin lahat ito. At kailangan natin bilang mga kapatid sa iglesyang ito, dapat iisa yung dalangin natin. Hindi lang ito naka-focus sa tatay mo physically, pero sa bawat tatay na naririto. Maraming panahon, maraming oras, na dinadalaw din kaya ang mga tatay ng panghihina ng kaisipan at kalooban. Lumalaban lang. At yung laban na yan yung paghihintay na may pagtitiis na dala nila. Naniniwala sila kahit minsan hindi nakapanipaniwala ang nakikita nila sa loob ng pamilya, sa buhay ng anak, at kung ano pang mga sitwasyon na nangyayari sa loob ng tahanan. Pero narito mga tatay, mga kapatid, saludo ako sa inyo. At ang Panginoon ay humahanga sa inyo ngayon na nakapagpapatuloy po kayo sa kabila ng lahat. Kayo mga tatay, ang mga tatay hindi po mahilig magkwento sa problema po nila. Nakikinig lang madalas ang tatay. Pero tandaan nyo, may sariling kwento rin yan. Huwag nyo isipin na walang problema dahil hindi siya nagsasalita. Mistulang. Wala siyang pakiramdam ng tingin natin, pero hindi nyo alam ang nasa kaisipan, kalooban ng bawat tatay. Nagtitiis lang sa tulong ng Panginoon. Nagtitiis lang sa biyaya ng Diyos. At ito'y kakambalang paghihintay. Hallelujah, dakilang Diyos na rito ang mga tatay sa altar na ito. Kung ang mundo ngayon ay nagdiriwang at binibigyang parangal ang bawat tatay sa kanilang mga tahanan,
Narito ang mga tatay sa iglesyang ito ng Calvary Tabernacle United Pentecostal Church dito sa Baguio City. Hindi lang namin sila pinaparangalan ngayon, ngunit sila po ay aming hinahangaan sa kabutihan mo sa buhay po nila. Dahil sa kabila ng maraming problema, maraming pagsubok, maraming pangangailangan, maraming kwento ng buhay na pinagdaraanan ng bawat isa sa kanila, narito sila, nakatayo sa iyong presensya. Panginoon, nagtitiis, nananampalataya, patuloy na tumatayo sa iyong mga pangako at sa iyong mga salita. Dahil ikaw ay totoo, tapat ka sa iyong mga pangako. Kaya Panginoon, sa pangalan mo Lord Jesus, sa oras na ito, God, dalangin ko ang bawat kapwa tatay at ama na naririto, bawat asawang lalaki na naririto, Panginoon, patuloy mo bang pagkatatagin ang pananampalataya po ng bawat isa sa kanila. Tulungan mo sila sa mga panahon na sila'y pinanghihinaan ng loob. Sa panahon na may mga pagtatanong na dumarating sa kanilang kaisipan, Panginoon, ikaw nawang sumagot sa lahat ng ito. Opo, Panginoon, ang pag-asa namin ay sa iyo. Ang kalakasan namin ay ikaw, Panginoon. Nabibilang na madalas ang aming mga salita. Nabibilang na madalas ang aming mga kwento. Pero alam mo ang bawat kaisipan. Alam mo ang bawat naglalaro, Panginoon, na kaisipan sa buhay ng mga tatay na naririto at mga ama at asawang lalaki. Maging sa mga pananalangin po namin, maaaring hindi namin na isisigaw ng madalas ang aming mga dalangin. Maaaring time-team lang ang mga dalangin ng mga tatay. Pero Ama, naririnig mo ang bawat time-team na dalangin ng mga tatay na ito, Panginoon. At ito, Diyos, ay nakakarating sa iyong trono ng biyaya na maging sa tanghaling ito, ang bawat time-team na dalangin ng bawat ama at asawang lalaki na naririto. Naniniwala po kami na ito'y naririnig mo, Panginoon. Kaya sa pangalan mo, inihiling ko ngayon, buksan mong mga durungawan ng langit. Ibuhos mo yung mayamang pagpapala sa buhay ng bawat ama, buhay ng bawat asawang lalaking naririto. Na ang pagpapalang ito ay dadaloy sa buhay po nila, dadaloy sa kanilang asawang babae, dadaloy sa kanilang mga anak, dadaloy sa kanilang mga manugang, dadaloy sa kanilang mga apo at buong kamag-anakan. Opo, Panginoon! Opo, Panginoon! Mangyari nawa! Mangyari nawa, Panginoon! Ayon sa iyong pangako, ayon sa iyong mga salita. At sa oras ding ito, sa pangalan mo, Panginoon, igawad mo muli ang kapuspusan sa buhay ng mga tatay na naririto by the authority of the Word of God and by the power of the name of Jesus. Muli mong puspusin na iyong banal na Espiritu ang bawat tatay na narito sa altar na ito. In Jesus' name! In Jesus' name! Sige mga tatay, buksan natin ang ating mga bibig. Speaking in other tongues as the Holy Ghost gives the utterance. Ikorolo hukatala. Jesus' name! Jesus' name! Jesus' name! Jesus!